Pinagpalang araw mga kapatid, sa 15 minuto lamang ay sisimulan na natin ang ating pananambahan. Habang tayo po ay naghihintay, ay maaari po natin i-share ang link na ito sa ating mga family members, friends, at churchmates. Inaanyayahan rin po namin kayo sa mga sumusunod na gawain. Your glory rises like the sun, radiating life to everyone. Now death is over and I'm alive. Oh, I'm taking hold of this victory, and now I'm running in my destiny. For your glory, oh, I will go. Your glory rises like the sun, radiating light to everyone. Now death is over
Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran, ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Tayo'y manalangin. Diyos ng mga tagubiling tama, marapatin nawa na ang aming panggitnang linggong pagsamba ay mapuspos ng iyong presensya. Nagaano man kami kalapit o kalayo sa isa't isa, iisang Diyos pa rin ang pupukaw sa aming pag-asa. Muli kaming ilapit sa iyo sa diwa ng pagsamba at ihanda kami sa hamon ng iyong mga salita. Sa ngalan ni Jesus, Amen.
Pagbasa sa banal na kasulatan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos, 3 kabanata, 2 bahagi ng talatang 4 hanggang mga talatang 14. Kung iniisip ni naman na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa 2 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ipinalalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kanyang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon ay nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Magandang gabi po sa ating lahat. Sumaatin ang biyaya at kapayapaan ng Diyos Ama at ng Kanyang Anak at ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Dahil sa dami ng mga problema ng mga baguhang Kristiyano sa Filipos, si Pablo ay patuloy na nakikipag-ugnay sa kanila sa pamamagitan ng sulat. At ang mga sulat niya ay pantugon sa mga katanungan upang mapanatili at tumatag ang pananampalataya ng mga baguhang Kristiyano. Kasi ang dahilan nito ay may mga tao nagtuturo kung ano ang dapat gawin ng mga Kristiyano upang maging maganda ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Ang problema nila noon ay maaaring hanggang sa ngayon na meron mga grupo o isa sa mga kasama sa Bible study na nagsasabi kung anong dapat gawin. At kung titignan na ang sinasabi ay galing sa ibang grupo o grupo na nagsasabi ng dapat ganito at hindi ganyan. Nagtuturo kung anong dapat gawin upang makasiguro sa sinapupunan ng Panginoong Diyos pag dumating ang kamatayan. At sasabihin pa, nakakasiguro ka ba? O nakakasiguro ba kayo? Dahil dito kung minsan nag-iisip tayo, lalo na kung hindi pa talagang sigurado sa buhay. Alam natin na tayo ay mananagot o haharap sa Panginoong hukom, kung kailan yun, walang nakakaalam. Kaya gusto nating makasiguro, gusto nating sigurado. At dahil gustong makasiguro at maging sigurado na sa tahanan ng Panginoong Diyos ang tungo, kung saan na si Yesu Kristo ay laging ring makasama, gagawa tayo ng plano. Plano kung paano magpatuloy at paano manatili sa daang walang iba kundi si Jesus. Ganito rin ang nangyari sa Filipos. Yung mga sinulatan ni Pablo, meron ding mga tao na nanggugulo. Sinasabihan ng mga baguhang Kristiyano kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Kaya't sa sagot ni Pablo sa pamamagitan ng sulat, ipinakita niya kung sino siya. Siya ay merong dating batayan.
Tinuli sa 8 araw mula sa bayan ng Israel sa angkan ni Benjamin. Angkan na hindi humiwalay sa Israel. Tunay na Hebreyo ng Mahebreyo. Angkan ng mga nanatiling tapat na mula sa pagkaaliping lumaya mula sa Ehipto. Sa pagsunod sa kautusan at mga ritual, siya ay Pariseo, ang mga pinakamasugid na tagasunod at tagapagpatupad ng batas. At ang pinakamabigat ay siya ay dating manunurigsa at pinapapatay niya ang mga Kristiyano dahil ang kanyang pangunawa ay sinisira ng mga Kristiyano ang mga sagradong gawain at paniniwala ng mga Hudyo. Kung kilala natin ang mga kapatid na suicide bomber, ayan ay kanilang paniniwala na kung sila ay makapatay dahil sa sugid nilang sumunod sa kalooban ng kanilang dinidiyos, ayan ay napakabuti para sa kanila. Ganon din, yung si Pablo noon, talagang tinutulig talagang hinahabol, hinahanap ang mga Kristiyano. Sapagkat ang akala niya nga ay kung mapatay niya mga Kristiyano na sumisira sa paniniwala ng Hudyo, yun ay napakaganda para sa kanya. Sa kabuuhan, kung meron pwedeng maghayag ng kanyang gawa sa harap ng Panginoon, masasabi niyang wala siyang kakulangan. Kaya kung ang gawa ang batayan sa kaligtasan, ito ay nagawa na niya. Sa ating panahon, maaring meron pang magsasabi, pinalaki ako sa church. Bininyagan ako. Lagi akong nag-o-offering. Sa church pa nga kami ikinasal. At ang aming mga anak ay diyan nagsa-Sunday school. Pero kay Pablo, mula noong makilala niya si Jesus, noong kinatagpo niya siya ni Jesus, na nagbangon mula sa kamatayan sa daan ng Damascus, si Pablo ay nagturing na mayroong higit na mahalaga sa dating batayan. Ang batayang na dati ay ang batayang sumunod sa batas at ritual ng mga Hudyo. At ang bagong kanyang batayan ngayon ay ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang kanyang bagong batayan. Sa talatang 8, sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon, itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay makamtan lang si Kristo at ako na may maging Kanya. Napakagandang batayan. Sinasabi ni Pablo na kung anuman ang kanyang itinuring niyang mahalaga o merit noon sa pagharap sa Diyos, na nagpapakita na siya ay mabuting tao, na may mabuting gawa, na ikalulugod ng Diyos, itinuturing na lang niyang basura at walang halaga ang mga ito. Kalat lang o walang pakinabang. Ipinaintindi sa atin ng ating aralin na ito ay para sa lahat. Kahit sa atin ngayon, sa panahon na ito, para sa lahat ng tao na kung meron tayong sinasabing mabubuting nasa atin at pinagmamapuri at hindi lingid sa Diyos o mabubuting gawa na kung minsan ay pinag-ayabang na nagsasabi pa tayong walang gawang mali, baka ito pa ang mga hadlang natin sa pagtanggap sa atin sa harapan ng Diyos o sa ating relasyon o kaugnayan sa Diyos. Maraming mga Kristiyano at mga hindi pa nakakilala kay Jesus ay maaring isipin ang bagay nito. Wala akong ginawang talagang masama. Hindi ako nananakit ng tao. Hindi ako mamamatay tao. Ni wala akong ninakaw kahit kusing. Ni minsan nagsinungaling. At ginawa kong lahat para mabuhay na disente at mabuhay na tapat. May malasakit sa kapwa at tumutulong sa iba. Ngunit totoo din naman na siya ang ating mapag-ibig, mapagmahal, maawaing Diyos. Si Pablo nakaranas ng totoong pagbabago mula sa oras na katagpo niya si Jesus,
na bago ang buhay niya mula sa kanyang karanasan sa nagbangong Jesus mula sa mga patay na kanyang nakatagpo sa daan. Nagbago si Pablo at itinuring ng kanyang basura na lamang ang kanyang background na napakaganda. Siya ay number 1 na estudyante ni Gamaliel. Kaya nakita niya ang ginawa na si Jesus ang lahat upang makalapit na tayo sa manlilikha na wala ng takot at merong mabuting kalooban. Ipinapakita na ang biyaya at awa ng Panginoon ay kailangang pagtrabahuan. Yun yung dati. Pero ngayon, itinuring na ni Pablo na basura lamang ang lahat na yun sapagkat ginawa na ng Panginoong Hesukristo ang mga dapat gawin upang tayo ay makaharap sa hukom ng ating Diyos na walang kinakatakutan. Ipinapakita na ibinigay ng Diyos ang regalo ng kaligtasan kung ito'y ating malugod na tatanggapin. Sa pamagitan ng pagpapatawad at ng pag-ibig, mabiyayang ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat kung tayo ay magtiwala sa kanyang pangako. Kaya ang sabi ni Pablo ay ang pinakananais niya ay na kay Kristo siya. Ibig sabihin ay makipag-isa o tanggapin si Jesus at tayo ay ituring na mabuti hindi sa ating manggawa kundi sa ginawa ni Jesus para sa atin. Ipinapakita na lahat kailangang magkaroon ng buhay at mabuhay sa bagong batayan. Kung nakita natin, dating batayan na ipinangangalandakan ng mga Hudyo, batayan na sumunod sa batas ng Diyos, ang kautusan, at ng mga ritual, nagkaroon si Pablo ng pananaw na magkaroon ng bagong batayan. At yung bagong batayan na yun ay noong nakilala niya ang Panginoong Hesukristo. Nung siya ay binago dahil naranasan niya ang biyaya na nanggaling sa nagbangong Jesus. At dahil po doon, hindi lamang po hanggang doon ang ginawa ni Pablo. Kaya't sa ikatlo, mabuhay sa bagong batayan. Hindi lang sapat na meron tayong bagong batayan, kundi kailangan na tayo ay mabuhay sa bagong batayan na yan. At sa talatang 10, sabi ay, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa kanya sa kamatayan niya. Sa ganoon, mabubuhay akong muli. Ang ating buhay ngayon ay ayon sa ating pakikipag-ugnay sa Panginoong tagapagligtas. Makilala si Jesus, ang layunin ng bawat nakipag-isa sa Kanya ay makalapit at lalapit na bukas ang buhay, bukas ang palad, walang pagyayabang at handang makinig sa Kanyang sasabihin. Gaya ni Pablo, nais din nating maranasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Mararanasan natin ang presensya ng Diyos sa kanyang pangungusap. Siya ay sumasa atin sapagkat nais din natin na makasama sa paghahari ng Diyos. Sa kanyang kaharian, nararapat na tayo ay makinig at patuloy na mabuhay na laging handa sa kanyang sasabihin. Ang pag-asa ni Pablo ay lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay magiging kagaya niya na mabuhay mag-uli. Ito ang ating hinaharap at ito ang nais nating tunguhan. At kaya dahil dito, tayo ay magpatuloy sa bagong batayan. Mabuhay, magpatuloy sa bagong batayan. Kaya't sa sagot ni Pablo sa mga maaring katanungan, sabi niya sa talatang 12, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid,
hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa atin na nakipag-isa kay Kristo at nakipagkasundo sa Diyos, ang pag-ampon sa pamilya, ginawang tagapagmana ni Jesus ay nangyari na dahil sa ginawa ni Jesus. Hindi sa ating gawa, kundi gawa pa rin ng Diyos. Ito ay libre, kaya hindi natin pwedeng ipagyabang. Ginawa at binigay sa atin bilang regalo. Ang pinakamahalagang regalo sa lahat, regalo ng buhay na walang hanggan. Nagawa na lahat. Wala nang kailangang idagdag pa. Ngunit kung kailangan pa rin na mabuhay, gaya ng mananakbo, tayo ay ginawang mananakbo at nakahanda na ang premyo. Pinalakas tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang espiritu upang tumakbo sa liga. Sabi ni Pablo, walang lingon-lingon, magpatuloy, tumingin sa premyo at tapusin ang liga na malakas. Hindi na tayo dapat huminto. Kailangang makarating sa hangganan, magpatuloy hanggang matapos. Kilala natin si Pagong at si Kuneho. Ang kwento nila, si Kuneho ay mabilis. Kaya't inunahan niya sa pagtakbo si Pagong. At dahil sa kayabangan, huminto, natulog. Alam niya kasing siya, kahit magpahinga, ay tatalunin pa rin niya si Pagong. Nakatulog nga si Kuneho. Ngunit si Pagong ang nanalo dahil nagpatuloy kahit na mabagal siya. Tuloy-tuloy ang kanyang paglakad, kahit malilit na hakbang, tuloy-tuloy. At dahil sa pagsusumikap, nanalo siya. Tinalo niya si Kuneho dahil tuloy-tuloy lang siya. Si Kuneho na nagpahinga, si Kuneho na mayabang, tinalo ng mabagal na si Kuneho dahil si Kuneho ay tuloy-tuloy lang ang kanyang takbo. Huwag po natin gayahin si Kuneho. Huwag magtatamad-tamad. Hindi tayo maging kampante. Huwag magpakampante. Tayo ay pinili, tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos upang magpatuloy. Walang mas higit sa kasiyahan na matatamo sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Magpatuloy tayo. Sa ating kalagayan sa gitna ng pandemya at mga pinagdadaanan, gamitin natin ang lahat ng tulong na bigay ng Panginoon. Huwag po tayong mangamba. Pakinggan natin ang kanyang salita. Basahin at pag-aralan natin ang kanyang mga ipinakitang daan ng kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Magpalakasan sa samahan ng mga anak ng Diyos. Magsuportahan at magpalakasan sa liga ng buhay. Magpanalanginan at itutuwid tayo ni Jesus sa kanyang sakramento. Gawin natin na magkakaisa kasama ang isa't isa at ang banal na Espiritu. Mula sa karunungan ni Pablo, alalahanin natin na hindi na kailangang bigyan katwiran ang sarili sa harap ng Diyos. Matuwid na tayo, tinuwid na tayo ng Panginoon. Yung ating makalikuan ay itinuwid na ng Panginoong Yesus. Ginawa na ni Jesus ang lahat. Pinatawad tayo. Kaya tayo ngayon ay naturingang mga mabuti. Magpatuloy na sa pagtakbo sa liga. Gamitin ang lahat na tulong, magtapos na malakas at tayo ay magdiwang. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen.
Tayo po ay manalangin. Purihin ka, O Diyos, aming Panginoon, sapagkat mayroong mapagkakataon na makita po namin kung ano ang iyong ginawa sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Na kahit sa gitna ng mga problema, mga pagtuligsa, mga gawain na nagpapahina sa aming mga buhay bilang mananampalataya, binigyan po ninyo kami ng pagkakataon, O Diyos, na makita kung paano ka kumilos sa pamagitan ng mga alagad po ninyo. Mga alagad ni Jesus, mga tagasunod ni Jesus na nagpatuloy upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya't Panginoon, nagpapasalamat po kami. Patuloy po namin nilalapit po sa inyo ang buhay ng aming mga kapatid na nasa karamdaman, sa banig na ng karamdaman. Nilalapit din po namin ang bawat may sakit sa aming mga tahanan. Hipuin po ninyo sila at pagpalain ang kanilang mga kalusugan. Ilayo po ninyo kami sa malulubhang karamdaman. At nilalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na dadaan sa pagamutan, sa gamutan na kung saan patuloy na aming pinagkakatiwala po sa inyo ang kanilang kagalingan. Ganun din, Panginoon, ay nilalapit po namin ang aming mga sarili bilang iglesia. Dalangin po namin ang pagkakaisa, pagtutulungan, pagpapahayag ng malasakit. Hindi lamang, Panginoon, sa aming mga panalanginan, hindi lamang sa aming mga Bible studies, hindi lamang, Panginoon, sa aming mga gawain na gamit ang internet, kundi kahit po sa aming mga sariling mga tahanan. Makita nawa na kami ay iyong itinuwid, kami ay iyong pinapalakas, at makita nawa na kami ay namumuhay ayon sa batayan, bagong batayan, hindi na ang aming mga kasariling kakayanan, kundi sa pamamagitan ng iyong pagtutuwid sa bawat sa amin, sa pamamagitan ng iyong pagpapatawad sa amin. At yun ay nangyari dahil sa iyong anak na si Jesus, na siyang nag-ako sa aming mga kasalanan. At salamat, O dakilang Diyos, sa kaligtasan. Pangunahan kami at nawa ang aming takbuhin ay matatapos po namin ng malakas, kasama ang aming mga kapatiran, nagpapalakasan, nagmamalasakitan, at nagtutulungan. Sa iyo ang aming pasasalamat sa dakilang pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Sa ating pagtatapos, patuloy nating tanggapin ang mabiyayang pagpapala ng ating Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, ang pag-ibig at pagliligtas ng ating tagapagligtas, ang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, at ang gabay at patnubay na patuloy na ating nararanasan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. Amen.